Saglitin lang natin to guys kasi ang dami na namang nagtatanong sa akin. Ano ba raw yung marirecommend kong laptop? Bigyan ko kayo ng idea, no? At saka kung paano tayo makakapili ng maayos kung bibili lang tayo ng second hand. Ako mga tol, nung nagsimula ako sa Comsci, ang laptop na gamit ko is Lenovo ThinkPad na i5 6th Gen. 2 or 3 taon ko siyang ginamit. Ang tagal kong ginamit yun kasi guys, wala akong pambili. At yung laptop na yon second hand lang yon. At kahit second hand yon mga tol, pinag-ipunan ko pa yon. So sa dami ng laptop na yon, wala akong masasuggest na iisa. No? Ang masasabi ko lang, ano ba yung pinaka-minimum na tolerance para sa akin? So sa akin guys, sa experience ko, yung kahit na i5 6th Gen, basta 16 gig, pwede na yan. Kung magpa-practice ka lang naman mag-code. Now, kung kaya mo mas mataas dyan, edi mas maganda. O baka meron na namang matrigger. Sabi nila, bakit yan lang inaano mo? So gusto ko lumagay dun sa pinaka-practical, no? Alam, hindi naman lahat ng nakikinig sa akin ay mga rich kid guys, no? Mga normal lang tayo. Sobrang dami kong nakakausap na mga student na pinag-iipunan talaga nila yung pambili ng laptop nila. So hindi kailangan sobrang ganda. Kahit na second hand, okay na yan. Ngayon, ang pinakamaganda, pumunta ka sa marketplace. Marami ka makikita dyan, pero kailangan mo maging maingat kasi kapag ka nakikita mo lang yung specs nila dun sa screen, guys, madali lang baguhin yan sa registry. So, para makasigurado ka, tignan mo yung specs ng isang laptop sa BIOS. So, panoorin mo na lang sa YouTube kung paano yung ginagawa. Kasi kung ipapakita lang sa'yo guys dun sa system na, oy, nakita mo ano to, ganyan-ganyan. Guys, madali lang baguhin yon. Kailangan pumunta ka sa BIOS. Dun mo tignan kung ano talaga yung naka-integrate na mga peripherals. So, ayun lang mga tol, advice ko lang no dun sa mga incoming. Huwag kayo masyadong mag-alala na hindi ganun ka lakas yung mga devices ninyo. As of now kasi kung talaga nagsisimula ka pa lang, hindi mo kailangan magmadali. You will get there soon enough. Makakaipon din tayo, din mabibili rin natin lahat ng mga gusto natin. Pero ngayon, kung ano yung kaya, yun muna yung gamitin natin. Sa mga interesado sumali sa YouTube membership ko, i-open lang ninyo yung channel ko mga tol. And then meron kayong makikitang join button. Click nyo lang yun and then pumili kayo ng tier. Ngayon ang tanong, ano bang mapapala namin kung sasali kami dyan sa YouTube membership mo? Meron kasi ako guys na mga PDF books at saka mga unpublished videos and tutorials na naka-members only. Alam nyo naman ako, pag ako nagturo, gusto ko rekta tayo sa information. At kung ayoko sayangin yung oras ninyo mga tol, ayoko rin syempre sayangin yung oras ko. So sa mga gusto sumali sa YouTube membership ko, open nyo na yung channel ko and then click nyo na yung join button. So, ayun lang guys. See you in our next video.